Sa simula ng kwento, mayroong isang batang babae na nagngangalang Lyneth. Bata pa si Lyneth nang masagasaan ng isang truck at napatay ang kanyang ama. Matapos mamatay ang kanyang ama, nabaliw ang kanyang ina at hindi nagtagal ay nagpakamatay. Si Lyneth ay may kapatid na lalaki na nagngangalang Toto na mas matanda ng 1 taon. Ang tiyahin nila na si Chang lang ang kayang mag-alaga sa kanila ngayon. Dinala sila ni Chang sa plaza isang araw, at pagkatapos ay iniwan niyang mag-isa si Lyneth saglit. Habang pinupuntahan ni Toto at ng kanyang tiyahin ang isang nilalang na humihigop ng lakas, binigyan ng kanyang tiyahin si Toto ng barya. Bata pa si Lyneth kaya wala pang muang sa buhay. Sinabi sa kanya ni Chang na ang kanyang kuya ay biglang nawala at hindi na matagpuan. Lumaki si Lyneth kasama ang kanyang tiyahin at tiyuhin. Pabalik-balik siya sa plaza at nangangahas na baka makita ang kanyang kuya. Si Lyneth ay palaging mag-isa sa kanilang bahay noong siya ay 16 na taon. Dumating ang kanyang tiyuhin mula sa kung saan at tinusok siya ng sa likod. Noong bata pa si Lyneth, madalas siyang saktan ng kanyang tiyahin. Kaya hindi siya naniwala sa kanya nang sinubukan niyang sabihin ang totoo. Kalaunan, ipinadala siya sa Maynila dahil sa pangyayari. Nagtrabaho siya bilang isang waitress, doon sa loob ng 4 na taon. Pumasok din siya sa paaralan at natutong magmasahe. Isang araw tinawagan siya ng kanyang tiya para sabihin na may naghahanap sa kanya na lalaki. Hindi nagtagal, pinuntahan siya nito at nalaman niyang si Kuya Toto pala niya ito na matagal nang nawawala. Kinuha siya ng kanyang kapatid na si Toto upang manirahan sa Nueva Segovia. Sinalubong sila ng nagngangalang Shoni, ang asawa ni Toto. 2 taon na silang kasal. Dito, natutunan ni Lyneth kung paano ayusin ang kanyang buhay dalaga. Binigyan din siya ng kanyang kuya ng mga bagay na magagamit niya sa kanyang sarili. Isang araw, kakailanganing bumalik ni Shoni sa Japan para magtrabaho. Sila lang ang maiiwan sa bahay, kung saan mas nakilala niya ang kanyang kuya. Habang tumatagal, mas nagiging close sila na mas higit pa sa magkapatid ang turingan. Dumating ang panahon, nabuntis si Lyneth ng kanyang kapatid, kaya dinala siya ni Toto sa Visayas upang doon manirahan, dahil maaaring malaman ito ni Shoni pagbalik niya mula sa Japan. Lumipas ang panahon, nag-iisang namuhay si Lyneth sa Visayas hanggang sa manganak. Pero naging marahas ang tadhana, isang bagyo ang sumira sa kanilang tahanan, kaya naman naisipan niyang bumalik sa kanyang kuya sa Nueva Segovia. Wala siyang sapat na pera para makabili ng tiket para makauwi noon, kaya naisipan niyang pumuslit sa barko. Subalit may isang tao na nakakita at nagturo sa kanya hanggang sa makaalis ang barko. Kaya kailangan niyang magtago para hindi siya makita ng mga tanod. Habang siya ay nagtatago, natagpuan siya ng mga bantay ng barko at dinala siya sa ikalawang kapitan ng barko na si Mercado. Sinubukan nilang maghanap sa bag ni Lyneth ngunit wala siyang maipakitang pera. Napag-usapan nila kung ano ang kanilang gagawin mamaya. Maya-maya ang anak ni Lyneth ay kinuha ng 2 gwardya, pagkatapos ay umalis. Silang 2 na lang ang natira, at mukhang hindi pa kumakain ng tanghalian si Lyneth. Kaya binigyan siya ng kapitan ng tortang talong para sa hapunan. Pagkatapos kumain, pupuntahan na sana ni Lyneth ang kanyang anak. Ngunit may 2 gwardya na mukhang may masamang balak din sa kanya kaya ginamit nila ang kanilang mga minasahe si Lyneth, at pagkatapos ay lumalabas na bayad na siya sa pamasahe. Sinabihan din siya na huwag sabihin kahit kanino ang nangyari dahil kung gagawin niya ito, ay ihuhulog sila ng anak niya sa dagat. Hindi nagtagal, nakasalubong niya ang isang matandang babae. Nakita niyang sumasakit ang likod ng matanda kaya inalok niya ito ng masahe. Nakita rin niya ang mga gamot na dala ng matanda at tinanong niya kung ano ang mga iyon. Maya-maya ay lumabas na sila para mag-usap. Sinabi sa kanya ng matanda na ito ay mga lason, at kung iniinom mo ito, maaari kang mamatay sa loob lamang ng ilang oras. Hindi nagtagal bago sila matulog, bigla siyang tinawag ng 2 gwardya. Pagkatapos ay dinala siya sa pinunong kapitan. Sinabi sa kanya ng kapitan na marunong ka daw magmasahe at may extra rice pa, tulad ng ginawa niya para sa kanyang mga tauhan. Walang magawa si Lyneth kahit ayaw niya dahil kung hindi ay papatayin siya at itatapon sa dagat. Pagkatapos ng mga pangyayari, pinakuha siya ng kapitan ng alak. Hindi nila alam na may mga buto ng lason si Lyneth mula sa matandang babae na inilagay sa kanilang mga inumin. Hindi nagtagal, nakarating sila sa daungan ng barko, kung saan nakita niya ang mga doktor at pulis. Yun pala, namatay na ang kapitan at 3 pang lalaki na humalay sa kanya.
Sumakay si Lynette sa isang bus. Doon, nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Rod. Sumigaw na ang konduktor ng bus para sa pamasahe. Nakiusap si Lynette na ilibre muna siyang sumakay sa bus dahil wala siyang pera. Buti na lang ay mabait si Rod at binayaran ang pamasahe niya. Maya-maya ay nakapag-usap na sila. Sinabi ni Rod na siya ay walang asawa at walang anak. Ikinwento rin ni Lynette ang kanyang pagkabata at ang nangyari sa kanya sa barko. Naawa si Rod sa storya. Habang nasa biyahe sila, biglang naging masama ang panahon at binaha ang ilang kalsada. Dahil dito, kinailangan nilang huminto at magpahinga sa isang hotel. Binili ni Rod si Selena ng pagkain at cellphone para makontak pa rin niya ito, at binigyan din siya nito ng pera para gastusin sa pagbiyahe niya. Sinabi sa kanya ni Lynette kung gaano siya kabait, pero sinabi sa kanya ni Rod na kung gusto talaga niyang magpasalamat ay magkape muna sila sa hotel kasama siya. Biglang nagbago ang tingin niya kay Rod. Ilang saglit, pumunta na sila sa kwarto. Doon, sinabi ni Rod na maligo muna siya at itabi muna ang kanyang anak para fresh. Hindi napigilan ni Rod na sulyapin si Lynette habang naliligo ito hanggang sa hindi na niya nakayanan ay pumasok siya sa CR. Pagkatapos noon, nag-inuman sila at nagkwentuhan hanggang sa sila ay napuyat. Kinabukasan, kinatok sila ng isang staff at sinabi sa kanila na aalis na daw ang bus. Napagtanto ni Lynette na nauna nang nakaalis na si Rod. Nang tingnan niya ang kanyang wallet, nakita niyang binawi rin ang perang ibinigay sa kanya ni Rod. Sa kabilang banda, habang kumakain si Rod kasama ang kanyang asawa at mga anak, hindi nila inaasahan na maririnig sa balita ang tungkol kay Lynette. Ito pa lang si Lynette ay sumuko sa pulisya. Sabi sa balita, ilang araw nang pinaghahanap si Lynette dahil ninakaw niya sa ospital ang dinadala niyang sanggol. Depressed pala ito at may sakit sa pag-iisip dahil namatay ang kanyang anak na labis niyang dinamdam. Ang masama pa doon, naplano na ni Lynette ang lahat noong gabing magkasama sila. Sinabi pa nito na kasabwat si Rod sa pagnakaw ng bata noong gabing magkasama sila sa hotel. Nang marinig ng kanyang asawa ang balita, nagalit ito ng husto kaya tinawag ang mga pulis. Sinabi rin ni Lynette na kasalanan ni Rod ang lahat dahil ginawa niya lang ang sinabi nito sa kanya. Si Rod din daw ang hindi umano ang may-ari ng mga makamandag na buto. Si Lynette pala ang naglagay ng mga lason sa bag ni Rod at tinitignan din ito ng mga pulis bilang ebidensya. Ayon kay Lynette, nilagay niya ang mga lason na ito sa mga alak ng bantay. Ginawa niya daw iyon dahil pinagkaisahan siya ng mga ito. Dadalhin sana si Rod sa himpilan ng pulisya, ngunit nanlaban siya, kaya doon ay pinutukan si Rod at nasawi. Kung gusto mo ang video, tiyaking i-click ang like at mag-subscribe. Salamat sa panonood. Ingat!